At eto na nga po't pangunahin po sa ating mga balita ngayon. Muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr. na umano'y papunta na tungo sa pagiging diktador. Sa ginawa pong indignation rally sa lungsod ng Mandawi, Cebu nitong weekend, ikinampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang umano'y pambato ng oposisyon sa pagkasenador. Sa kanyang talumpati, muli pong pinuna ni Duterte ang administrasyong Marcos dahil sa umano'y mahal na mga bilihin. Banat pa niya, pupusta raw siya na hindi bababa sa pwesto si Marcos Jr. kahit na matapos ang kanyang termino. Posible po daw magdeklara ng martial law si Marcos Jr. gaya po ng ginawa ng kanyang ama noong pong nagdaang rehimeng Marcos. Kung mangyayari ito, sigurado daw pong wala nang mangyayari pang halalan sa bayan. Samantala, bumuelta naman ang palasyo sa mga akusasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basehan at katawa-tawa raw ang mga pahayag ng dating Pangulo na kilalang mahilig daw magsinungaling at mag-imbento. Isa na naman daw itong pambubudol mula sa anilay one-man fake news factory. Matindi yun ah. Ang banat pa nga po ni Bersamin, si Duterte raw ang tunay na hindi rumespeto sa karapatang pantao noong kanyang termino. Sa ilang pa namang mga balita ngayon pong umagang ito ng Lunes, muli po namang naispatan ang ilang mga barko ng China na umaali-aligid sa West Philippine Sea. Sa ginawa pong Maritime Domain Awareness Flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng Philippine Coast Guard, kanilang naispatan ang 6 na Chinese militia ships sa Rusol Reef at isang barko ng China Coast Guard malapit po naman sa Pag-asa Island. Ayon po kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy nilang binabantayan ang mga barko ng China. Mahalaga po raw na makita ng China ang presensya po ng Pilipinas at agad silang maradyuhan ng ating mga tauhan. Samantala, inirekomenda naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang direct flights para sa mga ipade-deport na POGO workers. Ayon po kay PAOK spokesperson Winston Casio, pabalik-balik lamang daw sa bansa ang mga nahuhuling Chinese kahit na maipa-deport. Kaya ang suwestyon ng PAOK, ipa-deport sa pamamagitan ng direct flights ang mahuhuling Chinese nationals at pagbawalan silang makaalis sa bansa kung sa connecting flight sila sasampa. Kung connecting flight daw kasi hindi dumidiretso pa China ang mga Chinese dahil sumasakay rin sila ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Mas pabor ang PAOK sa direct flight dahil pagdating sa China, ito-turn over ang mga ito direkta sa mga pulis. Kung sumasakay pabalik ng Pilipinas, ba't mo naman tatanggapin dito, di ba? Yan, Kung yan. immigration ang nagpa-deport, ano nga namang walang record ng immigration o anyway, sa ilang pahong mga balita this morning, iniimbestigahan po naman ng COMELEC ang umano'y insidente ng vote buying sa Benguet. Ito nga po'y nag-ugat sa nag-viral po ng mga larawan na pinamimigay umanong membership ID na merong tig-100 piso. Kita rito ang logo at pangalan po ng party list group na umano'y namigay nito. Pero paliwanag pa rin po ng COMELEC, mas mainam daw po sana kung may larawan ng mismong pamimigay ng pera o may maghahain po ng affidavit na nabigyan mismo ho ng pera. Madali ro kasi itong dayain ang naturang mga litrato. Pwede rin kasing lilagyan lamang ng logo ng party list ang naturang print na card na may pera para po masabing meron ngang namimili ng boto.